Curious, madalas po na sinasabi ng mga kapatid nating anti-katoliko na mali daw yung confession dahil daw hindi dapat sa tao sinasabi, kundi ay directly sa Diyos ka humingi ng kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Ito pong madalas na sinasabi nila na tanging Diyos lang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan at hindi ang pare. Pakutya pa nga nila ay kalapastanganan ang gawain ito. Sabay gamit po ang talatang Mark chapter 2 verse 7 na according po dito, God alone can forgive sins. Well, sino ba ang may sabi ng talatang ito? Malinaw na ang talata pong ito ay pagsalungan ng mga Hudyo sa ginagawa ni Kristo na pagpapatawad ng kasalanan sa paralitiko. Kaya ano pong sagot ni Kristo sa mga taong ito? Bakit mo iniisip ang mga bagay na iyon sa iyong puso? Alin ang mas madaling sabihin sa paralitiko? Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad o ang sabihing bumangon ka, kunin mo ang iyong banig at lumakad? Ngunit upang malaman mo na ang anak ng tao ay may otoridad na magpatawad sa mga kasalanan sa mundo. Ayun naman pala, hindi na rin pala nakapagtataka kung bakit marami sa mga kapatid nating anti-katoliko ang kumu-question sa Sacrament of Confession kasi hindi rin naman nila matanggap kung ano ang rason kung bakit naparito si Kristo at ito ay para mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. At siya nga ay naging matagumpay sa kanyang pagliligtas sa tao sa pamamagitan ng kanyang pagpapako sa krus doon sa Kalbaryo. Ngunit pagkatapos po nito ay hindi rin naman nangangahulugan na hindi na magkakasala ang tao. Makakagawa at makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Ngunit hindi rin po ito ibig sabihin na upang mailigtas ulit tayo sa parusa ng ating mga nagawang kasalanan ay paparito ulit si Kristo. Kaya sa papaanong paraan kaya natin matatanggap ang pagpapatawad muli ng Diyos sa ating mga kasalanan? Dapat na po ba na sabihin lang na, Lord, sorry, dahil nagkamali ako? Nagaya po ng sinasabi ng iba, ng mga kapatid nating anti-katoliko, na i-direct to God mo yan ang paghingi ng kapatawaran. Yes, magagawa nyo naman po yan na i-direct to God. Ngunit paano kung ang kasalanang nagawa ay mortal na kasalanan? Ayon po sa Kaysanuan, ito ang kasalanan na hahantong sa kamatayan at hindi niya hinihikayat na ipanalangin ito sa Diyos directly. Take note, kung ang kasalanan nga noong una ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang mortal pa kaya na kasalanan na mapapawi lamang sa simpleng sorry lang? Gaya yung sinasabi po sa talata na kapag ikay makasalanan, ay hindi kanya pakikinggan. Ano pong sinasabi dito? We know that God does not listen to sinners. Pansinin niyo po ito. Kapag may kasalanan kang nagawa sa Diyos, hindi siya makikinig sa iyo. So, papaano po ang pag-direct to God kung dito pa lang ay hindi ka na niya pakikinggan? Ngunit, may karugtong pa pong talata. Sinasabi din po dito, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Now, binabanggit po sa talata na siya'y nakikinig lamang sa mga taong sumasamba sa kanya at gumagawa ng kanyang kalooban. Meaning, para pakinggan ka ng Diyos, dapat kang gumawa ng kanyang kalooban. Ano ang isa sa mga kalooban ng Diyos? Ang paglapit po sa sakramento ng kumpisal upang mapatawad ang iyong mga kasalanan. At bakit po sa pari kailangang i-confess? Dahil ang otoridad na ito ay binigay ni Kristo sa kanyang mga kaparian. Now, marahil ito pong tanong, may binabanggit ba ang Biblia na tao ng Diyos na lumapit sa kumpisalan upang mapatawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanan? Kung basahin nyo man po ang Biblia, ang sagot po diyan, absolutely yes. Sa Old Testament pa lang po ay isa na ito sa kalooban ng Diyos. Katulad na lamang po sa nangyari noong si Eliphaz at ang dalawa niyang kasamahan ay nakagawa ng kasalanan. At kahit kaharap na nila ang Diyos ay hindi pa rin sila pinapakinggan. Subalit, ipinapalapit pa sila sa kay Job na siyang gagawa ng panalangin para sa kanilang mga kasalanan. Na kung tutuusin po, si Eliphaz ay pwede nang mag-direct to God sa paghingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan dahil kaharap niya na ang Diyos. Ngunit kagaya po ng sinasabi kanina sa talata, hindi siya nakikinig sa mga makasalanan ngunit sa mga gumagawa lamang ng kanyang kalooban. At ang kalooban ng Diyos noong si Eliphaz ay humingi ng kapatawaran ay ang paglapit sa kay Job upang ang kasalanan niya ay patatawarin ng Diyos. Hindi ba't ganito rin ang dapat mong gawin upang mabigyang kapatawaran ang iyong kasalanan? Ang lumapit sa mga tao na kanyang inatasan. At yun nga, ang mga pari ng ating simbahan. Ano ba ang basihan na dapat lumapit po tayo sa ating mga kaparian? Well, ating babasahin sa Ebanghelyo din ni San Juan. Ayon po dito, sinasabi naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad nga. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ayan po, malinaw. Ibinigay po ng Diyos ang authority to forgive sins sa mga apostoles na kanyang kasamahan sa pagpapatawad po ng mga kasalanan ng sangkatauhan. Ngayon, saan po dito ang ating mga kaparian? Gayong mga apostoles ang kanyang inatasan. Tandaan natin ito, ang mga apostoles po ay naglilingkod bilang pari sa simbahan. Katulad po ng paghihikayat ni San Pedro
na ipagpatuloy ang mga gawain bilang pari sa simbahan? At paano mapapatunayan na mga pari ng Iglesia Katolika lamang ang legit na mga pari na may koneksyon talaga sa ating mga apostol? Ito pong malinaw na sinasabi ng kasaysayan. Ang Iglesia Katolika ay tunay na tatag ni Kristo, may matibay na koneksyon sa mga apostol. At wala namang ibang Christian religion na umiiral noong unang 1,000 taon maliban sa Iglesia Katolika. Yan po ang sinasabi ng kasaysayan. Kaya malinaw talaga na ang Sacrament of Confession is biblical at ito po talaga ay naayon sa katuruan ng ating Panginoon ng mga apostoles na siyang ipinagpapatuloy ng mga obispo ng ating simbahan. Sana nga po, marami po tayong natutunan sa video na ito. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share upang mas marami pa pong maabot nito. And please help me also grow my YouTube channel. Just click the link in the description at paki-subscribe niyo na rin po upang mas lumago pa ito. At upang matulungan din po natin ang page na ito, ang channel na ito, na maipagpatuloy ang mga gawain nito. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page. At of course, sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian ito. Muli po, tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon in the Sacrament of Confession at mamuhay po tayo ng payapa sa pag-ibig upang tuloy-tuloy lang ang ating pag-ahon. This is Mr. Curious Catholic. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Pro Deo te Iglesia. Hello mga kalay ko, nabasa niyo, ang ganda. Lumapit kayo sa akin. Nung ako po ay katotestante pa, hybrid ng katoliko at protestante, marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang katoliko. Marami tayong mga bagay na nag-aagam-agam sa ating kaisipan na, totoo ba to? May paliwanag ba ito? Huwag kayong mag-alala, na-curious lang kayo. Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lehitimong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong sa hindi katoliko. Tayo po ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya. Upang sa ganon ay hindi po tayo maging mangmang sa sarili nating pananampalataya. Kaya kung ninanais po ninyo na mapunuan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya, may tip ako sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At makikita po ninyo yung mga topic doon. At sa inyong pakikinig, tinitiyak ko, magiging tulad ko rin kayo. Manny Lumibaw po, isang solidong katoliko. Pro Deo et Iglesia. Hello, Father Lester Villa, Parish Priest ng Concepcion Iloilo, promoting Mr. Curious. See you. Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutunan. God bless. Hello, ako po si Hilgin, isa pong deboto ng Divine Mercy. Inimbitahan ko po kayo na manood ng mga videos ni Mr. Curious Catholic para po makatulong sa ating pananampalatayang Katoliko. Halina mga curious. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Brother Alfred from Ross City, Capiz. Inaanyayahan ko po kayo na manood at mag-subscribe sa Mr. Curious Catholics kasi marami tayong matututunan dito. At ako personally, marami akong natutunan kagaya na kung paano i-defend ang ating pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat at magandang umaga. Hi, I am Sister Lotlot from Rojas City. I am a visually impaired person. Nag-aalinlangan ka ba tungkol sa iyong pananampalataya bilang isang Katoliko o ikaw ay hindi Katoliko? Narito na ang kasagutan ng iyong katanungan. At kung gusto mong hahanapin ang katotohanan, hanapin, ibahagi at mag-share si Mr. Curious Catholic. See you sa Mr. Curious Catholic.